Isang bata pilit na tinawag na mommy ang babaeng nagtitinda ng taho. Nagulat naman ang bilyonaryong ama nito nang makita ang suot na kwintas ng babae. Ano nga ba ang koneksyon nila sa isa't isa? Napabuntong hininga ang lalaki habang nakatitig sa binabasang sulat na gawa ng 5 taong gulang at nag-iisa niyang anak. Parang may kung anong humaplos sa puso niya at agad na nakaramdam ng awa dahil dito. Dear Papa Jesus, wala po kong mommy at kami lang po ni Daddy ang laging magkasama. Pero lagi po siyang busy at hindi po nakikipag-play sa akin. Sana po sa birthday ko makasama ko po siya. At kung pwede rin po sana, nabigyan niyo po ako ng mommy. Mas magiging masaya po ako pag ganun. Promise ko po magpapakabait na po ako lagi at hindi na po magiging makulit. Love, Sky. Dahil doon ay napagtanto nga niya na sobra nga siyang naging busy. Oo, nagagawa nga niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak niya. Pero nabigo siyang makita na hindi pala material na bagay ang makakapuno ng kung anumang kulang. Kung hindi siya mismo bilang isang ama. Sir, you have a meeting with Engineer Santos in 20 minutes. Tungkol po ito sa extension ng hotel sa beach resort branch natin dito. After that, may meeting din po kayo with the mayor para mapag-usapan ang balak nating pag-fund sa beauty pageant para sa darating na fiesta. Agad pa nga siyang napalingon sa nagbukas nga na pinto ng kanyang opisina nang marinig ang sekretarya niya na sabihin yun. Ana, please cancel all my meetings and appointments for today. Mas maimportante ako na dapat puntahan. Mababa naman ang boses niya. But sir, hindi na nga niya pinatapos pa ang sasabihin nito. Ana, please. Susunduin ko ang anak ko. I want to make it up with my son. Saad niya bago tumayo. Tapos ay ibinulsa nga ang sulat na nakuha nga niya kaninang umaga sa silid ng anak. Okay po sir. Saad na nga lamang ng sekretarya bago nga ito umalis. Siya rin nagmamadali nang nagpunta na nga sa parking lot. At bumiyahe na nga papunta sa paaralan kung saan nag-aaral ang anak niya bilang kinder. Siya nga pala si Dave Fernandez, 30 years old, graduate ng business management at sa kasalukuyan ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaki at kilalang beach resort sa bansa, ang Sky's Haven. 24 years old nga siya nang isinilang ng ex-wife niyang si Vivian ang anak nila. Naging kaklase kasi niya ito nung kolehiyo. Ang babae na nga rin ang naging una niya sa lahat ng bagay. Ang kaso, pagkatapos lang ng ilang buwan, matapos nga nitong iluwal ang anak nila, ay bigla na nga lamang nawala ang babae na parang bula. Nung mga panahong yun, ay hindi pa kilala ang kanyang negosyo. Dahil nga nagsisimulang pa lang siya. At aminado nga siya na sobra nga silang nahihirapan at nababaon na nga sa utang. Ganun pa man, sinubukan pa rin niya itong hanapin para masagot din ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Kung bakit sila nito iniwan, pero hindi naman niya ito nakita. Kaya sa huli, mas nag-focus na nga lamang si Dave sa pag-aalaga sa anak nila at sa pagpapalago ng kanyang negosyo para sa future nila. Inisip na nga lamang din niya na baka hindi sapat ang nararamdaman ng babae para sa kanya. At kung gusto nito, ay ito ang kusang babalik. Pero hanggang ngayon, kahit na 5 taong gulang na nga ang bata, ay hindi pa rin ito muling nagpapakita sa kanya. Sir, magandang tanghali po. Bakit po kayo nandito? Agad na tanong nga ng driver ng anak nang makita nga siya nitong dumating. Ako na ang susundo sa anak ko. Mang Kanor, pwede na muna kayong umuwi sa bahay at magpahinga, salamat. Mahinahon at nakangiti na sagot naman niya. Nako sir, tiyak na matutuwa po yun. Sige po, salamat po. Sagot naman ng matanda bago umalis na.
Siya naman ay akmang maglalakad na nga sana papasok, pero agad ding natigilan at napangiti nang makita ang anak niya na palabas nga ng school gate. Nakangiti kasi ito at mukhang masaya. Lalapitan na nga sana niya ito, pero agad siyang natigilan nang makita na lumapit nga ito sa isang babae. Ay, ikaw pala baby pogi. Narinig niyang saad nga ng nakangiting babae kaya agad na nawala ang ngiti sa labi niya. Mommy ganda, pwede po ba ako ulit bumili ng taho? Narinig nga niyang saad ng anak. Kumunot pa nga ang noon niya nang marinig ang itinawag nga nito sa babae. Naku baby pogi, hindi ba sinabi ko naman na wag mo akong tatawaging mommy? Baka magalit sa'yo yung parents mo niyan. Pero dahil tinawag mo akong ganda, sige, libre na ang taho mo. Masaya na saad naman ng babae. Pero bakit po? Wala naman po akong mommy eh. Meron na po ba kayong baby? Ako na lang po baby nyo, please. Gusto ko lang po kasi talaga ng mommy eh. At gusto ko po kayo na mommy ko kasi ang bait nyo po talaga. Saad pa nga ng anak niya. Kaya agad nga siyang napangiwi. Sus, nambola pa ang baby pogi na yan. Sige, dadagdagan ko ang taho mo. Nakangiting saad naman ng babae. Sa totoo lang nakita nga ni Dave na maganda ang babae kahit mukha itong jologs sa lumang jeans, white t-shirt at sombrero na suot. Pero hindi siya pwedeng magtiwala basta. Sa panahon kasi ngayon, iniisip niya na wala nga sa mukha ang pagiging masamang tao. At gusto lang niyang mag-ingat lalo na't anak niya ang pinag-uusapan dito. Sky, anong sinabi ko sa'yo, hindi ba? Don't talk to strangers. Saad naman niya pagkalapit. Daddy! Masayang sigaw nga ng nakangiting bata. Pero hindi naman po siya stranger, Daddy. Her name is Haven. Siya po yung magiging mommy ko. Hindi po ba bagay po ang name namin? Sky tapos Heaven po. Can you please talk to her, Daddy? Help me po to convince her na siya na lang po ang mommy ko. Saad pa nga ng bata. Biglang naubo si Dave dahil sa narinig. Ay hala, ang pogi naman pala ng daddy. Ay do na agad. Narinig naman niya ang bulong ng babae na ngayon ay medyo nakatulala habang nakatitig nga sa mukha niya. Ay ano pala ang gusto niyo? Gusto niyo rin po ba ng taho, Daddy Pogi? Ay ano, sir po pala. May halong ka ba? Nasaad pa nga ng kwelang babae. Thanks but no thanks. Hindi ko nga alam kung malinis ba yung taho mo. Let's go, Sky. Seryoso at masungit, nasagot naman ng lalaki bago hinawakan ng kamay ng anak. Kaya napangiwi na nga lamang ang babae. Excuse me po my taho is clean because I wash it. Jologs naman na saad ng babae. Mahinang natawa si Dave sa narinig at hindi niya alam kung bakit. But Daddy, I want taho po. May halong lungkot na saad naman ng bata. Mahinang napabuntong hininga si Dave bago tumango na nga lamang para pagbigyan nga ito. Fine, pero ngayon lang. Hindi na pwede bukas at mas lalong hindi mo na siya tatawaging Mommy. Okay? Mahinahon na saad naman niya. Muling napanguso ang bata na para bang sinasabi na ayaw nga nitong sumunod. Sky anak, I know how bad you wanted to have a mommy. Pero hindi kasi naman ganoon kadali yun. Alam ko rin na nagtatampo ka kay daddy kasi lagi akong busy sa work. But I promise, from here on babawi si daddy sa'yo, okay? Nakangiti na saad pa nga niya. Now, where do you want to go? Gusto mo bang mag-mall tayo? Daddy will play with you and I'll buy anything you like. Dagdag pa nga niya. Akala niya matutuwa ang anak niya sa narinig pero nakita niya na nakangusap pa nga rin ito na parang malungkot pa rin. But Daddy, I don't like anything po eh. Can you just make her my mommy instead? Puno nga ng pagsusumamo na tanong nga nito. Napabuntong hininga na nga lamang si Dave dahil sa narinig at napalingon sa babae. Akmang magsasalita na nga sana siya pero agad ding natigilan nang makita nga ang isang pamilyar na kwintas na suot nga ng babaeng magtataho. Where did you get that? May halong ka ba? At seryosong tanong nga ni Dave.
Nagtataka naman ako munot ang noo nga ng babaeng nagtitinda nga ng taho. Po? Nalilito na tanong nga ng babaeng nagngangalang Heaven. Yang kwintas, saan galing yan? I know that necklace. Pamilyar, and I'm pretty sure na hindi sa'yo yan. May halong diin din na pagbabanta naman ng lalaki. Teka lang po hindi porke pogi po kayo, may K na kayong sungitan ako at saka pagbintangan ng kung ano-ano wala naman po akong ginagawang masama sa inyo At isa pa, hindi ko naman po sinabi na sa akin to. May halong ka ba? Nasagot naman ng babae. Sa best friend ko po ito. Dagdag pa nga niya bago marahang hinaplos ang kwintas na suot. Isa yung gold necklace na may pendant na 2 singsing. Sa loob ng mga singsing na yun ay nakasulat ang initials nila ni Vivian. Ang dati niyang asawa, D and V, ang nandoon. Yun kasi ang kauna-unahang regalo niya sa babae nung first year anniversary nila na sobrang tagal pa na pinag-ipunan. Promise ring nila yun na kapag naging successful na nga siya sa negosyo ay gagawin nila ang pangarap na kasal ng babae. Sinong kaibigan? Mahina ang boses na nga lamang at may halong kaba na tanong nga ni Dave. Hindi naman sumagot ang babae na halatang nalilito sa inaakto nga niya. Is it Vivian Robles? Tanong nga ulit ni Dave. Nakita niya kung paano umawang ang bibig ng babae sa narinig. Kilala niyo po ang best friend ko? Tanong naman ng babae tapos napatakip pa nga ng bibig. Teka, sa inyo po yung kwintas na to? Kayo po yung tao na gusto niyang hanapin ko bago siya mawala? Dagdag pa nga ng babae na tila ba kinakabahan pa. Mariing napapikit si Dave sa narinig. Kasabay nun ay napasinghap nga rin siya. Ramdam niya ang panginginig nga ng buong katawan niya sa ideya na wala na nga si Vivian. Hindi kilala ni Dave si Heaven pero sinubukan niya na magtiwala dito at nagpasama nga sa babae kung saan nakalibing ang dating asawa. Kahit na hindi siya sigurado kung nagsasabi ba ang babae ng totoo, gusto nga niyang malaman. Hindi naman nagdalawang isip si Heaven na dalhin nga ang magama sa puntod ng yumao niyang kaibigan. Vivian. Mahina ang boses na sadama ni Dave nang makita ang pangalan ng dating asawa na nakaukit nga sa lapida. Agad pa nga siyang lumuhod sa damuhan at marahang hinaplos ang bawat letra na nakaukit nga roon. How did this happen? Nangihina na tanong pa nga niya bago tumingin sa babaeng si Heaven. May leukemia po siya. Sagot naman ng babae kaya mahina nga siyang napasinghap. Basta mahigit 5 taon na po ang nakakalipas nang pinuntahan po niya ako sa bahay. Kasi nga po wala naman po siyang ibang pamilya. Ako ang pamilya niya. Kami ng anak namin. Mariin na sagot naman ni Dave. Ang ibig ko pong sabihin, wala po siyang ibang mapupuntahan. Kasi nga po wala naman po siyang magulang at ibang kamag-anak. Hindi po ba? Doon po niya sinabi sa akin na may sakit nga raw po siya. Medyo matagal po kaming hindi nagkita kasi nga hindi ako nakapag-aral agad sa kolehiyo. Kaya hindi ko alam na nagkaasawa at anak pala siya. Sinubukan ko naman po siyang pilitin na magpunta sa ospital pero ayaw talaga niya At nung gabi, bago siya mawala, sa kanya sinabi sa akin na may asawa at anak na nga po siyang naiwan. Tapos binigay po niya sa akin tong kwintas. Ang sabi niya ibalik ko daw po sa magama niya. Hindi naman na niya nasabi ang pangalan kasi nga po. Hindi magawang ituloy nga ni Heaven ang sasabihin kasi muli ring bumalik sa kanya ang lungkot nang mawala ang kaibigan. Nasabi ba niya ang rason kung bakit? Basta na lang niya kaming iniwan? Mababa ang boses na tanong naman ng lalaki. Opo, sagot naman ni Heaven. Ang sabi niya hindi daw po niya gusto na mahirapan at masaktan ka ng matagal. Ayaw din daw niya na problemahin mo pa ang pera pampagamot sa kanya dahil nababaon na nga kayo sa utang. Kaya mas gusto daw niyang isipin mo na basta ka na lang niyang iniwan para maghalit ka at mabilis na makamove on
At kung sakaling dumating ang araw na malaman mo ang totoong rason, hindi ka nagaanong nasasaktan. Dagdag pa nga ni Heaven. Muling napapikit ng mariin si Dave dahil sa narinig. Pagkamulat niya ng mga mata niya ay may namuong luha. Ang daya mo. Emosyonal nga na saad pa nga nito sa puntod ng dating asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Bakit hindi mo hinayaan na matulungan at masamahan kita? Pwede naman tayong lumaban. Pwede naman tayong lumaban ng magkasama eh. Ang tagal kong nagalit sa'yo. Kasi nga, inisip ko na hindi lang talaga sapat ang nararamdaman mo sa akin. Kaya ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayon? Dagdag pa nga ni Dave, kasabay nun na niyang pagtulong nga ng luha sa kaliwang mata niya. Daddy, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong naman ng inosenteng batang si Sky sa kanyang ama. Marahang hinila ng lalaki ang bata tapos niyakap nga niya ito ng mahigpit. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa bata na wala na ang totoong mommy nito. Sa isip kasi niya ay hindi pa rin maintindihan ng bata. Hindi ba madalas mong tanungin si daddy kung nasa ng mommy mo? Mababa naman ang boses na tanong nga ni Dave sa kanya. Marahan namang tumawa ang bata. Napalunok na nga lamang muna at napahinga ng malalim si Dave bago muling nagsalita. Nasa heaven na si mommy. Kasama na niya si Papa Jesus. Pero kahit hindi natin siya nakikita at kasama, alam ko at naniniwala ako na binabantayan niya tayo lagi. Puno ng pait na dagdag pa nga nito bago muling lumingon sa puntod. Kung nasan ka man ngayon, alam ko na pinapanood mo kami. I can no longer bring back the time and change what had happened. Pero gusto kong malaman mo na okay lang kami ng anak natin. I feel like I failed you and our son. But I promise gagawin ko ang lahat para mahalagaan ang anak natin. Mamahalin ko siya ng sobra. Gaya nung pagmamahal na pinaramdam mo sa akin noon. Saad pa nga nito, hindi alam ni Dave kung gaano siya katagal na nakaupo sa puntod ng dating asawa. Si Heaven naman ay tahimik lang na pinapanood ang magama. Hindi pa nga rin siya makapaniwala na nandito na nga sa harap niya ang magama ng matalik nga niyang kaibigan. Na sa totoo lang, hindi talaga niya alam kung saan hahanapin. Pero masaya siya na nagawa nga ni Heaven ang hiling sa kanya ng best friend niya. Daddy Pogi, ay, sir. Pagkuha naman niya sa atensyon nito nang tumingin nga sa kanyang lalaki agad nga niyang hinubad ng kwintas. Nasuot at nakangiti nga itong inabot ng lalaki. Nakakaloko pa nga ang ngiti, kaya naman napasimangot nga ang lalaki. Siya nga pala, sir. Masaya po ako na nagawa ko na po ang hiling sa akin ng best friend ko. Alam ko na nalulungkot ka ngayon, pero sana mapagaan po ng kwintas na to kahit na papaano ang nararamdaman nyo. Tsaka yung nangyari kanina, na nakausap niyo pa rin po siya. Naniniwala naman po ako na narinig po niya yung sinasabi niyo. Ngumiti naman ang lalaki bago tinanggap ang kwintas. Heaven, right? Tanong pa nga ni Dave kaya tumango na nga lamang si Heaven. Salamat, Heaven. Honestly, medyo malungkot ako kasi iniisip ko na wala akong nagawa para sa kanya. Pero masaya pa rin na nahanap ko siya sa wakas. At nabigyan ng tanong ang mga bagay na matagal nang gumugulo sa akin. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi masakit, pero wala na rin namang point para manatili sa nakaraan. Sa ngayon gusto ko na lang mag-focus muna sa anak ko. Dagdag pa nga nito. Tama po yan, sir. Kasi kung nasan man si Vivian ngayon, naniniwala ako na ayaw niyang maging malungkot kayo at gusto niya na happy-happy lang kayo lagi. Sagot naman ng babae. Gaano katagal ka na nga palang nagbebenta ng taho? Tanong pa nga ng lalaki sa kanya. Mula nung pagka-graduate mo ng high school. Namatay po kasi si tatay dahil sa komplikasyon sa puso. Kaya ako nung umako sa hanap buhay niya dahil ako ang panganay. Sa ngayon pinapatapos ko muna ang dalawa kong kapatid sa pag-aaral. Tapos balak ko na mag-aral ulit kapag tapos na sila. Nakangiti nga at puno ng pag-asa. Nasagot naman ng babae. Ano nga palang gusto mong kunin na kurso?
Tanong naman ni Dave rito. Bachelor of Elementary Education po kasi ang course ko noon eh. Kasi gusto ko po talaga maging elementary teacher sana. Kaso hanggang first sem lang po ang natapos ko dati. Dahil nga sa hirap ng buhay at mas kailangang unahin ng mga kapatid, pamilya. Pero itutuloy ko po yun kapag nakaluwag-luwag na. Sagot nga ng babae na nakangiti pa nga. Saglit na natigilan ng lalaki at nag-isip kung paano niya mapapasalamatan ng babae. Alam kasi niya na kung hindi dahil dito, ay hindi siya makakahanap ng closure. Gusto mo ba akong tulungan na alagaan si Sky? Tanong nga ni Dave sa babae at agad bang napangiwi nang mapagtanto na parang may mali sa tanong niya. Parang proposal kasi yun na hindi nga niya maintindihan. Ha? Hala si Sir, hindi po ako easy to get ha. Mas lalong hindi po ako marupok kahit na pogi kayo. Kakaloka tong si Daddy Pogi. May halong kaba, nasagot naman ng babae at nag-iwas pa nga ng tingin. Mahina namang nagtawa ang lalaki dahil sa naging reaksyon nito. No, I mean I want to offer you a job. Stable job, no kayang kita. Paniguradong mas mapapadali ang buhay mo at mas mapapadali ang pangarap mo na mag-aral muli. Saad naman ng lalaki. Job po? As in trabaho? Tanong nga niya. Nakangiti namang tumango ang lalaki. Full-time at stay-in tutor ni Sky. Sagot ng lalaki kaya agad nga siyang napangiwi. Yay! Biglang sigaw naman ang batang si Sky. Say yes na po, Mami Ganda, para kasama ko na po kayo everyday. Dagdag pa nga nito. Ay, sorry baby Pogi Parang hindi kasi pwede yun eh. Sagot naman ng babae bago tumingin kay Dave. Wag na lang po sir. Hindi carry ng powers ko yan eh. Tutor? Okay na po sa akin ng ganito. Okay na po ang kita ko sa pagbebenta ng taho. Marangal naman po ang trabaho na to eh. Tsaka kasi iniisip ko. Minana ko pa to sa tatay ko eh. Dagdag pa nga niya na medyo lumungkot nga ang mukha. Sad na nga lamang nito. Para lang mapapayag nga si Heaven, triple ang buwanan mong kikitain. Compared sa kinikita mong pagtitinda ng taho. Sad nga ng lalaki kaya agad na napaubo si Heaven. Ano po, triple? Yup, at sasagutin ko na rin ang pag-aaral mo sa kolehiyo habang nasa amin ka. Dagdag pa nga ng lalaki. Mas lalong lumuwa ang mga mata ni Heaven dahil sa narinig. Pero bakit po? Nalilito na tanong naman ni Heaven. Because my son likes you at best friend ka ni Vivian. Mababa ang boses na sagot naman ng lalaki at ngumiti pa. At isa pa, kahit ngayon pa lang tayo nagkakilala, alam ko na naging malaki ang parte mo sa buhay ni Vivian. Wala akong nagawa para sa kanya noon, kaya gusto ko na may magawa ko para sa taong malalapit sa kanya. That way, alam ko na mas magiging masaya siya sa kung nasan man siya ngayon. At isipin mo na lang na gusto kitang pasalamatan kasi dahil sa'yo, nahanap ko siya at nahanapan ko ang mga sagot, ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa akin. Kung nahihiya ka pa rin, isipin mo na lang na hindi na. Hindi naman libre kasi aalagaan mo si Sky. Mahabang dagdag pa nga ng lalaki. Teka lang po pwede bang pag-isipan ko muna kahit na grabe ang ganda po ng offer niyo, sir? Hindi na nga maitago ng babae ang excitement. Pero syempre may halong kaba. Go ahead, isipin ng triple. Tapos makakapag-aral ka na ulit ng kolehiyo. Nakangising sagot naman ng lalaki na parang inaakit nga siya. With complete benefits pa. Tapos libre lahat sa bahay. Wala ka nang masyadong gagastusin. Mag-iipon ka na lang. Dagdag pa nga nito kaya sunod-sunod na paglunok nga ng laway ang ginawa niya. Mami Ganda, say yes na po please. Pakiusap naman ng bata. Mariing pumikit nga si Heaven dahil doon. At pagmulat nga niya sa mga mata niya, nag-aalangan man, ngumiti pa rin siya. Kailan po ako magsisimula? Astig na tanong nga ng babae. Yay! Malakas at masayang sigaw ulit ng batang si Sky na nagtatalon pa nga sa tuwa.
Si Dave naman ay agad na napangiti. You may start whenever you're ready. Mahinahon na sagot naman ng lalaki. Si Heaven naman kahit nagdadalawang isip pa rin, pumayag na nga lamang siya. Nakakatukso naman kasi talaga ang offer sa kanya dahil alam niya na malaking maitutulong noon sa kanila ng kanilang pamilya. Pero mas hindi talaga ako makahindi sa gwapong mukha ni Daddy Pogi. Maharot pa nga na saad naman ng kaliwang parte ng kanyang isip. Ay, ang bongga ng bahay! Mansyon ba to o mall? Namamanghanga na saad ni Heaven na malawak ang ngiti pagkababa nga niya ng sasakyan. Pasok na po kayo, ma'am. Kanina pa po kayo hinihintay. Ni Sky, gustong gusto po kayong makita. Excited na excited po yung bata. Nakangiti naman na saad ni driver na sumundo nga sa kanya. Ako na pong bahalang magbuhat ng mga gamit nyo. Dagdag pa nga nito. Naku, salamat po Manong Kanora. Nakangiti rin naman na sagot nga niya bago marahang naglakad papasok nga sa loob ng bahay. Mahigit 1 linggo na nga, buhat nang i-offer nga ni Dave sa kanya ang trabahong to. Hindi siya agad na nakapagsimula kasi medyo tumagal bago niya napapayag ang kanyang ina na nag-aalala sa kanya. Pinaliwanag naman niya na para sa kanila ito, na para mas gumaan nga ang buhay nila kahit na papaano. Kaya sa huli nag-aalangan naman ay pumayag pa rin naman ang nanay niya. Sa loob ng 1 linggo na yon, patuloy pa rin naman siya sa pagtitinda ng taho. Araw-araw pa rin niyang nakikita ang batang si Sky na ayaw papigil nga sa pagtawag sa kanya ng mommy ganda. At nakikita rin niya ang Daddy Pogi ng bata na siya na ngang sumusundo nga rito. Malaki rin ang nagawa ni Dave para matuloy siya sa pagtatrabaho. Hinarap at kinausap kasi ng lalaki ang nanay niya. At kinilig naman ang lola niyo na si Heaven dahil iniisip niya na kunwari namamanhikan na nga ang lalaki kahit na hindi naman talaga. Mami ganda! Malakas at masayang sigaw nga ng anak nga ni Dave nang makita nga siya nitong pumasok sa loob. Tumakbo pa nga ito, palapit sa kanya at agad na yumakap. Mami ganda, let's play po. Gusto niyo po bang makita ang room ko? Big boy na po ako, Mami. Kaya hindi na po ako matutulog sa room ni Daddy. Saad pa nga ng madaldal na bata. Sky anak, may mga kailangan pa kaming pag-usapan ng mami ganda mo. I mean, ng tita Heaven mo. Saad nga ni Dave kaya napakagat sa ibabang labi si Heaven. Tinawag niya akong maganda? Sa isip-isip pa nga ng pilyang babae. Pilit na itinago nga nito ang kilig na naramdaman dahil doon. Aminado naman siya na may paghanga nga siya sa lalaki. Sino ba naman kasi ang hindi? Sobrang gwapo nito. Pero alam naman niya ang limitasyon niya. Baby Pogi, mag-uusap lang kami saglit ng daddy mo. Tapos magpe-play na tayo, okay ba? Mahinahon at may halong lambing naman na saad ni Heaven sa bata. Agad namang ngumiti ito dahil doon bago tumango. Okay po, Mami ganda. Magiliw nga na sagot pa nga nito. Have a seat. Seryosong saad naman ni Dave na nakaupo pa rin sa sofa. Kaya yun ang ginawa niya. So heto ang kontrata mo. Maging yung requirements na kailangan para sa university na papasukan mo sa next sem. Dagdag pa nga ng lalaki bago nga marahang inabot sa kanyang mga papel na nasa lamesita. You may read and sign the contract right now. Tapos ililibot kita sa bahay para maging pamilyar ka. Saad pa nga ng lalaki. Nakangiti namang kinuha nga ni Heaven ang mga papel. At hindi na nga nagdalawang isip pa na pirmahan nga yun. Teka, hindi mo nababasahin? Tanong nga ng lalaki. Naku, may tiwala naman po ko sa inyo, Daddy Pogi. Sir eh. Hania, nakita niyang napangiti nga ng bahagya ang lalaki dahil doon. At biglang nanghina ang tuhod niya. Nakakaakit naman kasi talaga ang kagwapuhan ng lalaki lalo na kapag nakangiti nga ito. Bali ang magiging trabaho mo lang ay bantayan si Sky at tulungan siya sa mga homeworks niya. Magre-review na rin ang lessons kung minsan. Hanggang 11:00 lang naman ng umaga ang pasok niya. Bali hindi ka mahihirapan kung sakali man na nag-aaral ka na ulit.
Sad pa nga ng lalaki kaya naman marahan ulit siyang tumango. May mga ilan pa nga silang napag-usapan at nang maatapos na nga ay nagpasya na nga sila na maglakad-lakad sa bahay habang binibilinan pa nga rin siya ng lalaki ng kung ano-ano. Siya naman ay nakangiti lang na nakikinig. "This is going to be your room," saad nga ni Dave. Maya-maya pa nang nasa ikalawang palapag na nga sila. Itong nasa kaliwa, kwarto ni Sky. Tapos sa dulo ang akin. Dagdag pa nga ni Dave. "Sige na, ayusin mo na muna ang mga gamit mo tapos kumain na muna tayo ng tanghalian." At mukhang may isang makulit na bata ang hindi na nakapaghintay na masolo ka. Natatawa na saad pa nga ng lalaki habang nakatingin sa may likuran niya. Bahagya namang napalingon si Heaven sa tinitignan nga ng lalaki at napangiti rin nang makita si Sky na sinisilip nga sila. Napaka-cute. "Salamat po ulit." Nakangiti na saad na nga lamang niya sa lalaki. "Baby Pogi, halika. Gusto mo samahan ka ni Tita Ganda na mag-ayos ng mga gamit mo? O kaya samahan mo kung mag-ayos ng gamit ko?" Dagdag pa nga niya. Nagliwanag naman ang mukha ng bata bago masayang nagpakita mula sa pintong tinataguan niya. At lumapit nga sa kanya. Bago sila pumasok sa kwarto, ay muli nga siyang napalingon sa lalaki na nakangiti rin habang pinapanood sila. And as usual, nagawa na namang pabilisin nga at palakasin nito ang tibok ng puso niya sa simpleng ngiti lamang na yun. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na yun. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, kumain lang sila nang magkakasabay. At nang umalis na nga si Dave para magtrabaho, ay maghapon lang siyang nakipaglaro at nakipagkulitan sa bata. Sa totoo lang, hindi nga siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi naman mahirap ang trabaho dahil noon pa man, mahilig na nga siya talaga sa mga bata. Tapos nakatira pa siya sa magandang bahay at may maganda ring sahod. Bukod doon ay may pogi pang boss na siyang dahilan kung bakit alam niyang gaganahan siya sa araw-araw. "Daddy!" Masayang sigaw nga ni Sky isang gabi nang makita nga man niya na pumasok nga sa bahay. Ilang araw na nga rin mula nang magtrabaho nga si Heaven sa mag-ama at wala talaga siyang masabi. "How's my baby?" Nakangiti at malambing na tanong naman ito sa bata bago bahagyang lumuhod para mapantayan ang tangkad nito. "Pinantayan po ako ni Mami Ganda sa school. Tapos after po, nag-play po kami at kumain po kami ng banana Q. Ang sarap po pala nun, Daddy. New favorite ko na po yon. Tapos po ngayon, nagre-review po kami ng lessons. Kasi kanina pa daw po kami nagpe-play eh. Dapat daw po, mag-aral daw po." Masayang pagkukwento naman ng bata. "That's good to hear, anak." Sagot na nga lamang niya bago bahagyang nilingon ng babae. Kahit si Dave ay walang masabi kay Heaven. Kahit pa kasi si Sky lang ang dapat na focus nito, nakita niya na may sense of responsibility ang babae. Madalas nitong tulungan ng mga kasambahay sa mga gawaing bahay, lalo na kung wala itong ginagawa. Madalas din siyang magluto para sa kanila at masasabi nga niyang magaling ito. Bukod doon, nakita nga niya kung gaano napapasaya ng babae ang anak niya. Hindi lang ang anak niya, maging ang buong bahay na dati ay parang ang lungkot. Pero ngayon, tila nagkaroon na nga ng kulay ang kanilang mansyon. Wife material nga na masasabi ang babae. "Birthday mo na pala sa Saturday, anak. Saan mo gustong mag-party? Invite mo lahat ng classmates mo." Nakangiti pa nga na saad ni Dave nang maalala ang papalapit na kaarawan ni Sky. "Ayoko po mag-party, Daddy." Sagot naman ng bata. "Pwede po bang pasyal na lang po tayo kasama po si Mami Ganda? Para po happy ako. May daddy na, may mami pa, tapos meron din pong baby." Magiliw nga na dagdag pa nga ng bata. Sabay namang naubo sina Dave at Heaven sa narinig. Alam naman nila na hindi pa nga talaga ganoong naiintindihan nga ng bata ang tungkol dito. At si Dave, tila nagsawa na nga lamang din sa pagsabi sa anak na tawaging tita ang babae imbes na mommy. Kaya hinahayaan na nga lamang niya ito na tawaging Mommy Ganda si Heaven. "Kung yun ang gusto mo, yun ang gagawin natin. You're the boss."
Nakangiti na sagot na nga lamang ni Dave sa bata bago tumayo ng maayos sa tinignan ng babae. Day off mo nun, okay lang ba sa'yo na sumama sa amin? Tanong pa nga niya rito. Nako, kung para lang din naman po kay baby Pogi, go na go po ko dyan. Nakangiti nga, nasagot ng babae. Thank you heaven, hindi ko madala sabihin to pero salamat. Nakangiti pa rin at puno ng sinseridad na saad nga ng lalaki. Agad naman, naramdaman nga ni Heaven ang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa narinig. Magbihis kayo, kakain tayo sa labas. Dagdag pa nga niya. Malakas at masayang sumigaw nga ang bata ng yehe. Tapos ay hinila na nga nito si Heaven papunta sa ikalawang palapag. Pagkatapos ng babae sa loob, sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang dapat na isusuot. Baka kasi dalhin nga sila ng lalaki sa mga mamahaling restaurant. Wala pa naman siyang bestida kasi hindi naman niya nakaugalian na magsuot nga nun kahit kailan. Sa huli ay jeans at white t-shirt at sneakers pa rin ang isinuot niya. Tapos nagsuot nga rin siya ng sombrero. Pagkababa nga nila ni Sky ay may hinang natawa nga si Dave nang makita nga siya nito. What are you wearing? Natatawa nga na tanong nito. Wala po kasi akong bestida. May halong ka ba? At hiya na sagot naman ito. Heaven, hindi mo kailangang magsuot ng bestida. Mali lang ang naging tanong ko. Yung sombrero talaga ang ibig kong sabihin. Feeling ko kasi nahihiya ka, tinatago mo ang mukha mo nang dahil sa sombrero na suot mo. Sagot naman ng lalaki. Nagulat pa nga si Heaven nang naglakad nga ito palapit sa kanya at ninalis nga nito ang suot nga niyang sombrero. There, much better. Mas okay yan. Maganda ka, kaya hindi mo dapat itago ang mukha mo. Nakangiti na dagdag pa nga ni Dave. Agad namang namula ang magkabilang pisngi ni Heaven nang dahil sa narinig. At bago pa nga siya mas matukso ng bongga, ay nag-iwas na nga siya ng tingin. Let's go? Nakangiti pa nga rin na paanyaya nga ni Dave sa dalawa. Kaya naman pagkatapos nga nun umalis na nga sila. Habang nasa sasakyan nga, ay tahimik lang si Heaven. Iniisip pa rin kasi niya yung sinabi nga sa kanya ni Dave. Kinikilig siya sa ideya na maganda ang tingin sa kanya ng lalaki. Pero syempre, hindi naman siya nahihibang para sabihin at aminin yun. Tama naman ang iniisip niya. Maya-maya pa kasi ay nakarating na nga sila sa isang mamahaling restaurant at pagkababa sa sasakyan ay sabay-sabay silang naglakad papasok. Habang nasa gitna nga nila ang batang si Sky na nakahawak nga sa kanilang dalawa. Dahil sa ganong posisyon, kahit na sinong hindi nakakakilala sa kanila ang makakakita, iisipin na isa nga silang buong pamilya. Daddy, gusto ko po ng gulay. Akala ko po dati mapait yun pero kumain po kami ni Mami ganda ng gulay. Tapos nagustuhan ko po. Saad nga ng batang si Sky nang makaupo na nga sila. Muling napangiti si Dave sa narinig. Hindi may pagkakahila na sobrang gandang ehemplo talaga ni Heaven sa anak niya. Okay anak, sagot naman niya bago binalingan nga ang babae na tahimik na iginagala nga ang paningin sa paligid. What about you? Mami ganda, anong gusto mo? Nakangiti na tanong pa nga ni Dave. Gulat namang napalingon sa kanya si Heaven dahil sa itinawag nga niya rito na mami na ganda pa. Ha po? Nalilito na tanong nga ni Heaven. Kahit ano na lang po sir. May halong ka ba? Nadagdag pa nga niya. Tipid naman na napangiti si Dave dahil alam niya na iba ang epekto niya sa babae. At hindi niya maintindihan kung bakit nag-enjoy nga siya na makitang kinakabahan ito dahil sa kanya. Hindi naman sikreto na ilang beses nang sinubukan ni Dave na may kapag-date ulit noon para nga makahanap ng makakatuwang sa pag-aalaga sa anak niya. Pero ni isa sa mga babaeng yun, hindi nakuha ang atensyon niya. Gaya ng kung paano nakukuha nga ni Heaven ngayon yun. Alam niya na masyadong mabilis para sabihin na nahuhulog na nga siya sa babae. Pero kung ganun nga ang nangyayari, wala siyang balak na pigilan ang kanyang sarili. After all, iniisip niya na deserve din naman niya na maging masaya,
na muling magmahal at mahalin din. Wow, sa inyo rin po ito? Namamangha at hindi makapaniwalang tanong ni Heaven kay Dave. Pagkarating nga nila sa isang branch ng beach resort ng lalaki sa Pangasinan. Araw yun ng Sabado at nagpasya nga ang lalaki na dalhin nga sila dito para mapagbigyan ng gusto ng anak na mag-celebrate ng birthday nito kasama lang silang dalawa. Simpleng birthday lang. Akong nagmamanage pero nakapangalan kay Sky ang lahat. Nakangiti naman na sagot ni Dave. Agad namang may dumating na staff para tulungan nga sila sa pagbubuhat ng mga dalang gamit. Tapos ginaya nga sila nito papunta sa isang villa. Mami ganda, mag-swim na po tayo. Masaya at excited naman na sigaw nga ng bata nang makita na may private pool din sila sa villa. Baby Pogi, dapat magayos muna tayo ng mga gamit. At saka hindi pa tayo kumakain ng lunch. Okay lang naman kung mamaya na tayo mag-swim, hindi ba? Nakangiti at mahinahon na sagot naman niya rito. Go ahead, samahan mo na si Sky. Pagbigyan na natin dahil sa kanya naman ang araw na to. Ako nang bahalang magayos ng mga gamit. At magpapadala na lang ako ng makakain natin dito. Wika naman ni Dave na matamis pang ngumiti sa kanya. Agad na nag-iwas nga ng tingin si Heaven kasi naman bigla na namang bumalik sa likod nang alaala niya yung gabing isinama nga sila ng lalaki na kumain sa labas. Nung tinawag nga siya nitong Mommy Ganda, ilang gabi rin nga niyang ginulo at pinakilig ng sobra ng ideyang yun. Pero alam naman niya na kailangan nga niyang limitahan ang sarili niya. Yay! Thank you po, Daddy. Let's go na po, Mommy Ganda. Masayang sigaw ulit ng bata kaya natawa na nga lamang siya at napailing. Isinama muna niya ang bata papasok nga sa loob ng villa. Para nga makapagpalit na nga sila ng damit panligo tapos ay agad na nga silang dumiretso sa swimming pool at doon nakipaglaro nga at nakipagkulitan nga siya sa bata. Maya-maya pa lumabas na nga rin si Dave mula sa loob. Literal namang napanganga si Heaven nang makita na maliban sa khaki shorts ay wala na nga itong kahit na anong suot na pang itaas pa. Na para bang binabalandra talaga nito ang magandang katawan na sinadya ang pagkakahulma. Tapos ay may suot pa nga rin itong shades at para nga itong isang artista. Mommy Ganda, bakit po naka-open ang malaki ang mouth nyo habang nakatingin po kay Daddy? Inosenteng tanong ng batang kasama nga niya. Kaya bigla siyang naubo at inayos nga ang sarili. Ha? Hindi ikaw talaga? Sagot na nga lamang niya at peke pang tumawa. Crush niyo po si Daddy, no? Sabi po kasi sa school kapag crush niyo daw po ang isang tao, natutulala daw po kayo kapag nakikita niyo siya. Sad pa nga ng bata. Hala, hindi nga kasi. Showbiz ka naman masyado. Gate na nga lamang ni Heaven na dinadaan na nga lamang sa biro ang lahat. Hindi kasi niya alam kung paano nagagawang sabihin ng batang si Sky ang mga ganitong bagay. Food is ready. Kumain na muna tayo. Narinig naman nilang saad nang nakangiting si Dave. Kaya agad nga niyang inaya ang bata na umahon na nga para nga makakain na sila at makalimutan na nga ang pinagsasasabi niya kanina. Napangiti si Heaven nang makita ngang maraming pagkain sa mesa. Bukod doon ay may isang chocolate cake pa. Sa totoo lang hanggang ayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na kasama niya ang magama ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng batang si Sky. Pakiramdam tuloy niya, totoong parte na nga siya ng pamilya ng mga to. Pinagkanta naman nila ng happy birthday ang bata at nang mahipa na nga nito ang kandila ng cake ay saka sila nagsimulang kumain na. Thank you po, Daddy. Ito na po kasi ang best birthday ever ko. Masayang wika pa nga ni Sky. Talaga? Nakangiti na tanong naman ni Dave kaya mabilis sa tumango ang bata. Opo, kasi po may complete family po ako. Kasama ko po kayo tapos may Mommy Ganda na po ako. Kaya sobrang happy po ako. Sagot nga ulit ni Sky. Daddy, si Mommy Ganda po crush po kayo. Pagsusumbong pa nga nito kaya biglang naubo si Heaven. Si Dave naman ay mahinang natawa bago inabutan nga ng tubig ang babae. Talaga? Crush mo daw ako? Nakangiti at makahulugan na tanong pa nga nito kay Heaven pagkatapos nga nitong uminom. Naku sir,
Hindi po nagbibiro lang po si Sky. Agad na depensa naman ni Heaven. Ikaw talaga baby pogi kung ano-anong sinasabi mo. May halong ka ba? Nadagdag pa nga niya. Tapos ay peke na namang tumawa. You don't have to be defensive, you know. I mean, wala namang masama kung magkakrush ka sa isang tao, diba? After all, paghanga lang naman yun. Nakangiti pa nga rin na saad nga ni Dave, habang titig na titig pa nga rin sa kanya. Sir, enrolled na po pala ako. Bali sa susunod na linggo na po ang simula ng klase ko. Maraming salamat pala ulit Agad na pag-iba naman niya. Nang-usapan kaya muli na nga lamang natawa si Dave at napailing. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga na nga lamang sila saglit. Bago muling hinayaan nga ang bata na magpakapagod nga sa pagligo sa swimming pool kasama nga sila kahit na mainit ang panahon. Pagkarating naman ng hapon, nang hindi na nga mainit ang sikat ng araw, ay inaya sila ni Dave na maligo nga sa dagat. Ang maghapon na yon ay napuno nilang tatlo ng sobrang saya at maraming magagandang alaala. Sky anak, gising ka muna. Kailangan nating kumain ng dinner bago ka matulog. Mahinahon na saad nga ni Dave pagdating ng alas 7 ng gabi. Mukhang sobrang napagod kasi ang batang si Sky, kaya nakatulog na nga ito sa sofa ng villa nila. Sir, hayaan na lang kaya natin. Medyo late na rin naman po tayong kumain ng merienda kaya tiyak po nabusog pa po siya. Kapag nagising po kasi siya mamaya at nagutom ako na po ang bahala. Mukhang napagod po kasi talaga Mababa naman ang boses na saad ni Heaven. Saglit na napalingon nga sa kanyang lalaki bago nga tipid ng umiti at tumango. Salamat ulit sagot pa nga nito. Napakunot noon naman si Heaven. Po, para sa naman po? Lagi na lang kayong nagte-thank you sa akin. Natatawa na saad nga niya. Kasi nakita ko na hindi ka lang purong trabaho, kahit pa yun naman talaga ang rason kung bakit kasama ka namin. Nakita ko yung totoong concern at sincerity mo sa anak ko. And trust me, sobra ko talaga yung na-appreciate. Nakangiti na sagot nga ng lalaki. You'll be a good teacher soon, Heaven. Nakikita ko yun at naniniwala ako na maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. Dagdag pa nga nito. Salamat po, sir. Sagot naman niya. Umiinom ka ba? Tanong pa nga ng lalaki kaya bahagyang natigilan nga si Heaven. Po? Umiinom? Nalilito na tanong niya. Oo, konting wine lang pampatulog. Alam ko naman na napagod ka rin maghapon. Kasusunod sa makukulit na bata. Sagot nga ni Dave kaya sabay nga silang natawa. Kung wine lang po, carry lang po yun. Basta kunti lang po kasi mababa po yung tolerance ko sa alak Sad nga niya. Agad namang binuhat ni Dave ang anak, tapos inilipat pa nga niya ito sa kwarto. Pagkalabas ay agad nga niyang inaya si Heaven sa terasa ng villa para doon na nga sila makapagkwentuhan habang umiinom ng wine. Bakit hindi ka magkwento sa akin tungkol sa pamilya mo? Sad nga ni Dave, maya-maya pa. Wala naman po kasing interesting sa kwento ko. Sagot niya at mahina pang natawa. That's not true. Naniniwala ko na lahat tayo ay may magagandang kwento sa buhay. Saad ulit ni Dave. Ano po bang gusto niyo malaman? Tanong na nga lamang ni Heaven. Kahit ano, basta may pag-usapan lang tayo. Sagot na ng lalaki bago sumimsim ng wine mula sa hawak na baso. Hindi naman po sikreto na galing ako sa hindi mayamang pamilya, diba? Si tatay po nagbebenta ng taho nung buhay pa siya. Tapos si nanay naman po nakikipaglabada. Sa ganung hanap buhay po, natapos nila ako ng high school. Ang kaso pagkatapos ko po sa high school, nawala na po sa amin si tatay dahil sa komplikasyon sa puso. Kaya mula noon, ako nang umako sa responsibilidad niya. Tumigil po ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Tapos ako na pong nagbebenta ng taho para mapag-aral ang mga kapatid ko at masuportahan sila sa araw-araw na pangangailangan. Pinatigil ko na rin si nanay sa pakikipaglabada. Ang sabi ko, kung kaya ko na, ako naman ang tumayo para sa kanila at sumalo ng mga responsibilidad, gagawin ko po. Mahabang sagot nga ng babae. Pero hindi naman maalis ang ngiti sa labi nito na parabang
Walang kahit na anong reklamo, kahit pa hindi nga naging mabuti sa kanila ang buhay. Punong-puno siya ng pag-asa. Kaya masaya po ako na binigyan niyo po ako ng ganitong offer kasi promise po sir, sobrang laking tulong po talaga nito sa amin. Dagdag pa nga niya. I'm glad. Ang maiksing sagot nga ng lalaki habang nakatitig pa nga rin sa magandang mukha ni Heaven. Kayo po, bakit hindi niyo po ako kwentuhan tungkol sa buhay niyo? Tanong naman ni Heaven. Hindi naman talaga kami nahihirapan noon kasi pulis si Papa. Pero nagbago ang lahat nang nalaman namin na may iba pala siyang pamilya bukod sa amin. Kaya naghiwalay sila ni Mama. Mula noon si Mamang namasukan ng kung ano-anong trabaho para lang mapag-aral ako. Graduate na ako ng college nang mawala nga si Papa. Matagal kaming walang naging balita sa kanya pero may iniwan siya na isang lupa sa akin at konting pera. Hindi ko sana gustong tanggapin pero alam ko na malaking maitutulong noon sa amin. After all, alam ko na bago siya mawala ay nagsisi naman siya na sinaktan at iniwan niya kami. Yun ang lupa na ginamit ko para mapatayuan ang negosyo, ang Sky's Heaven. Pagkukwento nga ng lalaki, pero hindi pa rin naging madali ang lahat kasi hindi naman madaling magpalaki ng negosyo. Ganun pa man, kinakaya ko naman kasi kasama ko si Mama at kasama ko si Vivian. Sad nga ng lalaki. Si Vivian ang walang ibang ginawa kundi ang maniwala at magtiwala sa akin. Ang kaso, alam mo naman na kung ano ang nangyari. Dagdag pa nga ng lalaki tapos ay mapait na ngumiti. But that's all in the past now. Kasi nga, dahil sa tulong mo, nakahanap na ako ng closure. Sad pa nga ni Dave. Baka si Vivian po talaga ang gumawa ng paraan para magtagpo ang landas natin, para matulungan natin ang isa't isa. Kayo para makamove on na talaga at ako naman po para muling makapag-aral. Kasi kahit wala na siya, binabantayan pa rin niya tayo dahil nga mahalaga tayo sa kanya. Sagot nga ni Heaven na siyang nagpangiti nga sa lalaki. You're right. Sad naman ito. Alam mo nung lumalaki ng negosyo ko, akala ko ay okay na dahil nga nagagawa ko nang ibigay sa anak ko ang lahat. Pero naisip ko na hindi pala sapat. Na hindi material na bagay ang makakapuno ng mga pagkukulang. Sky's longing for my attention and he's also longing for a mom. Maniwala ka't sa hindi, sinubukan ko na makipag-date ulit sa iba. Pero wala ni isa sa mga babaeng yun ang nakakuha ng atensyon ko. Iniisip ko noon na siguro kasi hindi pa talaga ako okay na iniwan kami ni Vivian. Mahabang dagdag pa nga niya. But now that I've finally find answers and closure, pakiramdam ko handa na ako na muling buksan ang puso ko sa isang babae na hindi lang ako ang mamahalin, maging ang anak ko. Seryosang wika pa nga ni Dave habang titig na titig sa mukha ni Heaven. Tapos ay matamis na mangumiti. Agad na napalunok nga ng laway si Heaven nang maramdaman na tila bumilis at lumakas naman ang tibok ng puso niya. Ininom pa nga niya ng straight ang wine na nasa baso at napangiwi ng malasahan nga na mapakla pala yun. Careful, mami ganda. Nakakalising din ang wine. Natatawa at may halong landi. Nasaad pa nga ng lalaki. Pero heto na naman ang lalaki sa pagtawag sa kanya ng mami ganda na parang ikababaliw nga ni Heaven. Sir, magpahinga na po kaya tayo. Alam niya na medyo nakakapagod nga po ang araw na to eh. Pag-iiba nga ni Heaven ang usapan at peke pang tumawa. Sir? Tanong naman sa kanya ng lalaki. Bakit hindi na Daddy Pogi ang tawag mo sa akin? You know, I kinda like that better. Nakangiti at may halong lambing pa nga na dagdag nito. Hala, ang pogi talagang ngumiti. Inakit pa ako ng lokong to? Puno ng kaba pero may halong harot na bulong ni Heaven sa sarili niya. Parang hindi po ata tama at professional na ganun ang itatawag sa inyo. Bas ko po kayo eh. Sagot naman niya at pilit na namang tumawa. There's something about you that makes my heart flutter. Alam mo yon? Seryosong saad naman ng lalaki. Gusto kong maniwala na nahuhulog na ako sa'yo pero alam ko na masyadong mabilis para yon ang sabihin ko. Pero kung yon nga ang dahilan,
Wala naman akong balak na pigilan ang sarili ko. Dagdag pa nga ng lalaki. Literal na napanganganga si Heaven sa narinig. Para rin siyang nag-ugat sa kinauupuan niya. Nang lumapit nga sa kanyang lalaki, tapos marahan nga itong yumuko. Hanggang sa ilang pulgada na nga lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ni hindi magawang umiwas ng babae kasi sobrang nga siyang naaakit kay Dave. Lalo na sa mabango nitong hininga. Ito na ba yung part na may kissing scene ng dalawang bida? Natulala-tula sa sarili na tanong pa nga niya, kaya muling natawa ng mahinang lalaki. Iniisip mo ba na nasa movie tayo or baka nasa music video? Well, let me remind you that this is real, Mami Ganda. May halong pangaakit pa nga rin na saad nga ni Dave kay Heaven. But yes, this is the part where I will kiss you. Dagdag pa nga nito at halos tawagin na nga ni Heaven ang lahat ng santo nang tuluyan na nga siyang hinalikan ng lalaki. Parang kinuryente ang buong katawan niya dahil nga sa kakaibang pakaramdam na pinadama sa kanya ni Dave. Para siyang dinala nito sa ibang dimensyon at para siyang mababaliw. Hanggang sa nahanap na nga lamang niyang sarili na sinusuklian na nga rin ang halik sa kanya ng lalaki. Hindi nila alam kung gaano katagal yun pero hindi maalis ang ngiti sa labi ni Dave pagkatapos. I've been wanting to kiss you for days now. Para akong mababaliw na walang ibang nakita nitong mga nakaraang araw. Kung hindi ang labi mo. Pulong pa nga nito. And because of that kiss, may isa ako napagtanto. This may sound too fast, but sa tingin ko nahuhulog na ako sa'yo. Dagdag pa nga ni Dave. Halos himatayin naman si Heaven, dala ng labis na kilig. Ang kaso, mas nangibabaw ang hiya. At kaba, kaya naman mabilis. Sa 4:00 na tumayo nga si Kevin at pumasok nga sa kwarto. Para nga siyang siraulo na nagmamadaling pumasok. Pagkasara niya sa pinto, napahawak siya sa kanyang dibdib na sobrang lakas nga rin ng tibok. Maging sa labi niya na hinalikan nga ng lalaki, tapos ay napangiti na naman na parang baliw at nagpagulong-gulong pa nga sa kama. Nang sumunod na araw, hindi magawang tumingin ni Heaven ng diretso kay Dave pero sumasagot naman ito kapag kinakausap siya ng lalaki. Napapangiti naman si Dave kasi alam niya na sobrang apektado ang babae sa halik na nangyari at masaya siya dahil alam niya na iba ang epekto niya rito. Nag-enjoy ka ba? Nakangiting tanong nga ng lalaki sa anak niya pagdating ng gabi nang makauwi na nga sila sa bahay. Opo, Daddy. Yun po talaga ang best birthday ever. Sana po maulit pa po. Masayang sagot nga ng bata. Oo naman, kung gusto mo kahit hindi mo birthday lalabas tayong 3 kasama ang Mami Ganda mo. Wika naman ni Dave. Kaya muling napasigaw nga sa tuwa ang bata. O siya big boy ka na, hindi ba? Umakyat ka na muna at maghilamos. May pag-uusapan lang kami ng Mami Ganda mo, okay? Dagdag pa nga ni Dave sa bata, kaya masayang tumango ang bata bago sinunod nga ang sinabi nito. May pag-uusapan pa tayo, sir? May halong ka ba nga? Natanong naman ni Heaven nang silang dalawa na nga lamang ang naiwan sa sala. Napansin ko na parang umiiwas ka sa akin. Panimula naman ang lalaki. At first, I actually find it funny kasi alam ko na apektado ka sa presensya ko. Pero hindi naman ata pwede na umiwas ka sa akin dahil lang sa nangyari. Mababa ang boses nga. Nadagdag pa nga nito. Po? Nako, hindi po akong maiwas Sad naman niya at nag-iwas pa nga ng tingin. Nahihiya lang po talaga ako. Dagdag niya. Hindi mo naman kailangang mahiya. I was the one who initiated the kiss. May halong lambing. Nasagot ni Dave bago nga humakbang palapit sa kanya. Masyado ba akong diretsahan? Natakot ka ba sa akin dahil sa nangyari? Hindi ka na ba komportable na kasama ako? Sunod-sunod nga na tanong pa nga nito. Hindi naman po sa ganun, sir. Ano lang, medyo nalilito po kasi alam mo naman na hindi tama na halikan ng boss ang empleyado niya. Alam natin yun. Tapos bukod dun, paano pala kung confused ka lang sa feelings mo kasi nga
close kami ng anak niyong si Sky. Pagsasabi naman ni Heaven ng totoo. Naiintindihan ko, Heaven. And I'm sorry kung basta na lang kitang hinalikan. But trust me, hindi ako confused sa feelings ko. This may sound too fast pero hindi naman kita pinapressure. We have enough time to know each other more. Okay lang naman sa'yo na mas kilalanin pa natin ang isa't isa, hindi ba? Nakangiti at mahinahon naman na saad ni Dave. Gustong-gusto ni Heaven na sumigaw, dala nga ng labis na kilig. Mabuti na nga lang at nagawa nga niyang pigilan ang sarili niya. Ganun pa man, agad siyang ngumiti sa lalaki bago marahang tumango. Okay po sir, may halong ka ba? Nasagot pa nga niya. Ayan ka na naman sa pagtawag sa akin ng sir. At pag po, saad ng lalaki. The next time na tatawagin mo ko niyan at marinig ko na magpopo ka pa sa akin, halikan kita ulit. May halong biro nga na pagbabanta nga nito, pero agad na nag-init nga ang magkabilang pisngi ni Heaven dahil doon. I want you to call me by my first name. Or better yet, Daddy Pogi. May halong harot na saad pa nga nito habang matamis na nakangiti sa kanya na parang nangaakit na naman. Susubukan ko po. Susubukan ko sir. Daddy Pogi. Dave. Nalilito pa nga at puno nga ng kaba na sa adaman ni Heaven. Kaya muling natawa ang lalaki dahil doon. Ang cute mo kapag namumula at nahihiya ka. Mami ganda? Natatawa pa nga na saad dito. Paano, akyat na ako sa kwarto ko para magpahinga. Kasi maga pa ako sa opisina bukas. Ikaw nang bahala. Sa baby pogi natin, okay? Malambing nga dagdag pa nga nito. Pagkaakyat naman ng lalaki, sa ikalawang palapag ay agad nga na napakagat nga sa ibabang labi si Heaven. Ikaw na ang bahala sa baby pogi natin? Tanong pa nga niya sa sarili. Hindi sinabi ng lalaki na anak natin, pero ganun na rin ang dating noon para sa kanya. Grabe ka Daddy Pogi Atakayin talaga ako sa puso dahil sa kaharutan mo. Nakakainis. Bakit pa kasi ang rupok ko? Sad naman ng babae sa sarili, tapos napailing na nga lamang. Bago nagpa siyang umakyat na nga rin sa ikalawang palapag at mapuntahan na nga ang batang si Sky. Sa sumunod na araw ay maagang nagising si Heaven para nga sikasuhin si Sky. Siya na rin ang naghanda, nangagahan para sa kanilang lahat. Saktong natapos nga siya, ay nakita nga niya na sabay nang naglalakad pababa ng hagdan ang mag-ina. Good morning, Mami Ganda! Nakangiting bati nga ng bata. Good morning, Mami Ganda! Bati nga rin ang batang si Sky. Halos sabay pa nga ang dalawa na sinabi yon. Kaya maging ang ibang kasambahay na nandoon ay nagkatinginan. Good morning sa inyo, kain na tayo. Agad na sagot naman niya. Wow, pancakes and sausage. Thank you po, Mami Ganda. Masayang sagot naman ng bata bago umupo sa hapag. Maging si Dave ay nakangiti nang naglakad na nga palapit at umupo pa nga sa tabi niya. Para ka na talagang mommy na inaasikaso ang asawa at anak. And I love that idea. May halong harot pa nga. Nabulong pa nga nito kaya biglang naubo nga si Heaven. Ganun pa man pilit na nga lamang siyang ngumiti at sinabayan nga ang dalawa sa pagkain. Minsan ay napapalingon nga siya sa mga kasambahay na halatang kinikilig nga sa kanila. Nang matapos naman kumain ng agahan, ay nagpahinga na nga lamang sila saglit bago nagpa siya na umalis na. Agad na nagpresenta nga si Dave na ito na daw ang maghahatid sa kanila sa school. Bagay na ikinatuwa naman ng bata. Bye anak, wag makulit dito makikinig lagi kay teacher at wag pasasakitin ang ulo ni Mami Ganda. I'll see you both later. Nakangiti na saad pa nga ni Dave nang makarating nga sila. Tapos ay humalik pa nga ito sa noo ng bata at mga alis na nga sana, pero agad na nagsalita si Sky. Daddy, bakit po ako lang? Nasaan po ang kiss ni Mami Ganda? Tanong nga ng inosenteng bata. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Heaven sa narinig. Si Dave naman ay ngumiti bago tumingin sa kanya. Kiss daw. Hindi naman ata pwede na. Hindi natin pagbigyan ng bata, di ba? Natatawa na saad pa nga nito. Bago pa nga siya nakasagot, lumapit na nga sa pisngi niya si Dave. Sa pisngi mo na ngayon.
Pero sa susunod, kapag sinagot mo na ako, sa lips na yan. Bulong pa nga ni Dave kay Heaven bago bahagyang lumayo sa kanya. Napahagikik naman ang batang si Sky na halatang sobrang saya at parang kinikilig pa nga. Aminado naman si Heaven na masaya rin siya sa nangyayari, lalo na't ito ang unang beses na nakaramdam nga siya ng ganito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang mas nangingibabaw pa rin talaga ang takot. Mabilis pang lumipas ang mga araw na naging maayos at magaan naman ang lahat. Sa umaga ay ihahatid nga ni Dave sina Heaven at Sky sa school at kung minsan ay ito na nga rin ang sumusundo sa dalawa. Lalo na kung hindi naman siya gaanong busy. At sa mga araw na lumipas, masasabi nga ni Heaven na sobrang laki ng naging pagbabago ng trato ni Dave sa kanya. Bawat kilos kasi ng lalaki ay may halong lambing at pag-iingat. Hindi nito sinabi naman niligaw ito sa kanya, pero parang yun ang ginagawa at pinaparamdam ng lalaki. Kaya naman araw-araw kung kiligin din ng lola niyo. Sky, gusto mo bang dalhan natin ng lunch si Daddy Pogi mo? Okay lang din siguro kung kasabay natin siyang kakain, hindi ba? Nakangiti na tanong nga ni Heaven sa bata. Isang araw ng Sabado habang masaya silang naglalaro sa may sala. Talaga po? Opo, Mami, ganda. Masayang sagot naman ng bata. O sige, halika na. Ipagluto natin siya. Makangiti pa rin ang wika ni Heaven. Oo, aminado rin siya sa sarili na dahil sa pagiging mabuting tao ni Dave, sa maiksing panahon ay tuluyan na nga rin siyang nahulog dito. Yung inaakala niyang simpleng kilig at paghanga ay biglang lumalim at kahit na papaano ay gusto niyang masuklian ng effort sa kanya ng lalaki. Nagluto si Heaven ng kare-kare ng araw na yon. Nang matapos ay pinagbalot na nga niyang lalaki at nagpahatid na nga sila sa opisina nito kay Mang Kanor. Hello? Saan ang opisina ni Dave Hernandez? Nakangiting tanong nga niya sa babaeng nasa loob nang makarating na nga sila. Miss, may appointment po ba kayo sa kanya? Tanong naman ng babae. Wala. Pero dadalhan lang sana namin ng lunch. Sagot nga niya. Mami, ganda. I know his office. Uwi ka naman ng batang si Dave. Ay, ikaw pala, baby Sky. Pasensya na hindi ko siya napansin agad. Sige na, pasok na kayo. Alam naman ni Sky ang office ng daddy niya. Nakangiti na sa agad ng babae kaya marahan na nga lamang na tumango si Heaven bago hinayaan ng batang si Sky na hilain siya. Maya-maya pa, nakarating na nga sila sa harap ng isang pinto. Hindi naman nagdalawang isip ang batang si Sky na pihitin ng saradura bago itinulak nga pabukas at literal na napanganga si Heaven. Sa bumungad sa kanila, mabilis pa nga niyang nabitawan ng dalang paper bag at tinakpan ang mata ng bata. Meron kasing isang maganda at matangkad na babae na nakakalo nga kay Dave. Heaven, gulat na saad pa nga ni Dave na agad na patayo. Dinalhan lang po namin kayo ng lunch, sir. Mauna na po kami ha. Puno ng kaba na saad ni Heaven. Heaven, wait. It's not what you think it is. Narinig nga niyang saad pa nga ni Dave pero binuhat na nga niya ang batang si Sky at mabilis na nilisan ng lugar. Pagkabalik sa sasakyan, ay tinignan nga siya ni Sky na may halong pagtataka. Mami, ganda? What happened po? Akala ko po ba sabay tayong kakain ng lunch with Daddy? Tanong nga nito. Busy kasi ang daddy mo, Sky. Bale tayo na lang sabay kumain sa bahay, okay? Malambing na sagot nga niya sa bata at pilit pang ngumiti. Kahit na ang totoo ay sobrang bigat ng dibdib niya. Naninikip nga ito at parang may matalim na punyal ang sumasaksak. Mami ganda, Heaven, please talk to me. Puno ng pagsusumamo nga na saad ni Dave. Kinagabihan, kaninang tanghali umuwi rin kaagad si Dave na sinundan nga sila pero umiiwas nga siya kapag gusto nga siyang kausapin ng lalaki. Hindi alam ni Heaven pero dahil sa nakita ay parang nga siyang na-insecure. Aminado naman siya na hindi nga siya pangit pero nang makita nga niyang magandang babae
na nakakalong kay Dave, saka nga niya napagtanto kung gaano kalayo ang agwat nila sa buhay. Napaisip siya kung pwede ba talaga silang dalawa, kung mamahalin ba talaga siya ng lalaki. Walang-wala siya kumpara sa magaganda at successful na mga babae na nalilink dito. Pangako, hindi ko alam na gagawin niya yun. You see, Stacy was one of the women who tried to date me, pero ilang buwan na rin ang nakakalipas at ilang buwan na kaming walang komunikasyon. Kaya nagulat ako na nagpunta siya sa opisina ko kanina at saktong pagkabukas niyo ng pinto, saka siya umupo sa kandungan ko. Pero paalisin ko naman talaga siya kahit na hindi pa kayo dumating. Maniwala ka sa akin, Heaven. Paliwanag pa nga nito. Okay po, sir. Mababa naman ang boses na sagot nga ng babae at pilit pang umiti. Sige po, sir. Papanhik po muna ako sa taas para matignan si Sky. Saad pa nga niya bago iniwan na nga ang lalaki. Naniniwala siya sa paliwanag ng lalaki. Kasi sa ilang buwang nakasama nga niyang mga to, pakiramdam niya ay kilalang-kilala na nga niya ito. Ang kaso, yung takot na naramdaman niya noon, bigla na namang bumalik. Sa mga sumunod pang araw, pansin ni Heaven na pinipilit gawin ni Dave ang makakaya nito para nga makabawi sa kanya. Pero madalas pa rin kung umiwas nga siya rito. Unless tungkol sa trabaho o sa bata nga si Sky ang kailangan nilang pag-usapan. Kaya naman laking pasasalamat nga niya nang magsimula na nga siyang pumasok ulit sa college. Madalas kasi ay busy nga si Heaven sa pag-aaral at sa pag-uwi naman ay naka-Sky ang focus niya. Kahit na papaano, nadadivert nga ang atensyon niya sa ibang mga bagay. Mami ganda, hindi niyo daw po bati si Daddy? May halong lungkot na tanong nga sa kanya ni Sky isang gabi habang pinapatulog nga niyang bata. Mami ganda, sad po kasi si Daddy. Pwede po bang batiin niyo na po siya? Tanong pa nga ng bata. Please, Mami ganda. Narinig nga niyang saad pa ng lalaki na nakatayo nga pala sa may pinto. May dala pa nga itong bulaklak. Ilang araw mo na akong iniiwasan at para na ako mababaliw. Bati na tayo please. Pakiusap nga ng lalaki. Napakagat naman ng iba pang labi si Heaven dahil sa narinig. Baby Sky, lalabas lang ako saglit ha. Paalam nga niya sa bata na nakangiti namang tumango. Nang lumabas nga siya, sinundan naman siya ni Dave. Anong gagawin ko? Para mapatawad mo ako, Heaven. Promise, hindi ko ginusto yun. Hindi ako perpetong lalaki. Pero, hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikakasakit ng damdamin ng mga taong espesyal sa akin. Puno ng pagsusumamo, nasaad pa nga nito. Hindi naman ako nagalit sa'yo dahil sa nangyari Maniwala ka't hindi, naniniwala ako sa paliwanag mo. Mahinahon na saad nga ni Heaven. Bakit ka umiiwas sa akin kung hindi ka naman pala galit? Kasi natatakot ako. Agad na sagot nga ni Heaven at napabuntong hininga pa. Ako ang may problema dito, okay? Hindi ikaw. Ako kasi itong hindi maiwasang mag-overthink at saka ma-insecure. Natatakot na baka masaktan lang ako sa huli. Kasi kumpara sa mga magaganda, tsaka successful na babae na nagkakagusto sa'yo, alam ko na, wala naman akong laban Malungkot na saad pa nga niya. Alam mo yung feeling na gusto ko nang umalis dito kasi natatakot ako na mas mahulog pa sa'yo, pero hindi ko rin magawa. Pinipilit kong sabihin sa sarili ko na dahil yun sa pangarap ko na makapagtapos ng kolehiyo kahit pa. Ang totoo, parang hindi ko na kayo kayang iwan. Nanlulumo nga na dagdag pa nga nito. Nagulat naman siya nang biglang lumapit sa kanya ang lalaki. Tapos niyakap nga siya nito. Kung ganda lang ang pag-uusapan, para sa akin wala nang mas gaganda pa sa'yo. Puno ng lambing nga na sagot ni Dave na ikinapula nga ng mukha niya. Hindi ko rin kailangan ng babaeng successful. Kailangan ko yung taong mamahalin ako at ang anak ko ng buo. At kung hindi lang din ikaw yun, okay na ako sa kaming dalawa lang ni Sky, ang magkasama sa buhay. Puno ng sinseridad, nadagdag pa nga ng lalaki. Dahil doon, agad na may namuong luha sa mga mata ni Heaven. Sorry Dave, sorry kung masyadong malaki at marami ang insecurities ko. Sorry kung natatakot ako.
Maniwala ka, hindi ko ginusto ang nararamdaman ko pero hindi ko kasi maiwasan eh. Kaya sorry. Naluluha nga, nabulong nga ng babae. Shh, mami ganda. Hindi mo kasalanan kung ganyan ang nararamdaman mo. Pero pangako, hindi ako magsasawa na bigyan ka ng assurance ng paulit-ulit para lang mapatunayan ko sa'yo na seryoso ako. Saad pa nga ng lalaki. Hindi na sumagot pa si Heaven. Ipinikit na nga lamang niya ang mga mata para mas damhin nga ang mainit na yakap sa kanya ng lalaki. Lumipas nga ang mga araw at pilit na nilabanan nga ni Heaven ang takot at insecurities na nararamdaman niya. Lalo pat nakita nga niya ang effort nga ng lalaki sa araw-araw na pagbibigay nga nito ng assurance sa kanya. Pinakilala na nga rin siya ni Dave sa mama nito. Bagay na ikinatuwa nga ng ginang dahil matagal na nga rin itong gusto na muling mag-settle down ang anak. Pero ang mas nakakatuwa ay nang formal na hinarap nga ni Dave. Kasama ang anak nito ang nanay at dalawang kapatid ni Heaven. Gusto raw kasi niyang makilala rin ang mga to. At nagpaalam na nga na manliligaw nga siya sa babae. Bagay na siyang sobrang nakakakilig. Naging supportive at masaya naman ang lahat para sa kanilang dalawa. Mga beshi, may pogi sa parking lot, nakakaloka. Makalaglag panty ang ngiti, mga beshi wap. Pigil pa nga na tili at kilig na saad ng isang kaklase nga ni Heaven. Isang hapon habang inaayos nga niya ang mga gamit para makauwi na. Ang kaso mukhang taken eh. Siguro professor dito, yung asawa nun. May kasama ring cute na bata eh. Biglang natigilan nga si Heaven sa narinig. Bumilis din ang tibok ng puso niya sa ideya na baka si Dave ang tinutukoy nito. Ganon pa man, umiling na nga lamang siya at nagpasya na sumabay na nga sa mga kaklase niya na maglakad palabas. Mami ganda! Literal namang nalaglag ang panga niya nang isigaw yun ng batang si Sky. Nang malapit na nga sila sa may parking lot, doon ay nakita niya ang magama na mukhang hinihintay siya. Magama mo, Heaven? Nakakaloka ka. Winner ang beauty, te. Kinikilig na saad naman ng kaklase niya na kanina pa nga kinikilig. Tipid na nga lamang siyang ngumiti sa mga ito bago naglakad palapit sa dalawa. Anong ginagawa niyo rito? Tanong pa nga niya. Sinusundo ka namin. Nakangiti at may halong lambing na sagot naman ni Dave. Namiss ka kasi namin ni Baby Pogi. Kaya yun, mami ganda, sinundo ka namin. May halong harot pa nga na dagdag nito. Ilang linggo na nga rin mula nang mangyari ang lahat. Mula nang hinayaan nga niya na muling mag-effort si Dave sa kanya sa panliligaw. Sa totoo lang hanggang ngayon, wala pa rin silang label. Pero alam naman nila na pareho nga sila ng nararamdaman. Mami ganda, let's go na po, may pupuntahan daw po tayo, sabi ni Daddy. Uwi ka naman ng bata kaya marahan na nga lamang siyang tumango at nagpaalam na nga sa mga kaklase niya. Hindi na nga siya kumibot, hinayaan na nga lamang na magmaneho si Dave nang umalis na nga sila. Hanggang sa napansin niya na nagpunta pa nga sila sa sementeryo at pinasyalan nga si Vivian. Hey Viv, kumusta? Nakangiti na saad nga ni Dave nang nakaupo na nga sila sa damuhan. Well, I actually don't know what to say, pero siguro alam mo na rin naman. Dagdag pa nga nito bago nakangiting tumingin kay Heaven. Knowing how kind-hearted you are, alam ko na masaya ka para sa akin. Para sa amin. Kasi Viv, maniwala ka, sobrang saya ng nararamdaman ko. Wika pa nga niya. Pakiramdam ko nga ikaw ang may pakana kung bakit nagkita at nagkakilala kami ng matalik mong kaibigang si Heaven. Dagdag pa nga ng lalaki. Viv, masaya ka naman para sa amin, hindi ba? Tanong pa nga niya. Kasabay noon ay ang pag-ihip nga ng preskong hangin na magaan nga sa pakiramdam. Kaya agad na napangiti ang dalawa. Kasi tila ba sinasabi nito na masaya nga siya talaga. Hello, Bes! Bika naman ni Heaven. Bes, alam ko na kahit anong mangyari hindi mawawala at hindi ko mapapalitan ang puwang mo sa buhay ni Dave at ng anak nyo.
Alam mo, hanggang ngayon sobra pa rin akong natatakot na baka masaktan lang ako sa huli. Ang kaso, masaya din ako eh. At parang ang hirap ipagkait sa sarili ko na maging masaya kasama ang mag-ama mo. Kaya bes, okay lang ba kung ako muna ang magmamahal at mag-aalaga sa kanila? Nakangiti ng saad pa nga niya. Muli na namang umihip nga ang preskong hangin dahil doon. Viv, pangako, gagawin ko ang makakaya ko para mahalin at mapasaya si Heaven. At salamat. Salamat sa paggawa ng paraan para magkakilala kami. Dahil kay Heaven muli kong pinangarap na magkaroon ng makakasama sa pagtanda at sa habang buhay. Wika nga ni Dave bago nga nakangiting pinakita ang isang gold ring na may diamond pa. Teka, nagpo-propose ka ba? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Kinakabahan nga na saad naman ng babae, kaya mahinang natawa si Dave. Proposal lang naman ah. At saka kahit na ikasal tayo, hahayaan pa rin naman kitang maabot ang pangarap mo. Hindi kita itatali sa akin. Puno ng lambing na sagot naman ito. Agad na may namuong luha nga sa mga mata ni Heaven dahil sa narinig, tapos tumingin pa nga sa batang si Sky. Ang pogi rin kasi ng daddy mo, baby pogi. E di syempre, ay doon na agad. Natatawa, pero at the same time naluluha rin na saad niya. Muling bumalik nga sa kanila yung unang beses na nagkita at nagkakilala sila. Kaya sabay silang natawa. Hindi naman nagdalawang isip si Dave na isuot nga sa kanyang singsing. Tapos ay agad niya pa nga itong dinampihan ng mababaw na halik sa labi. Yay! I love you po, Daddy! I love you po, Mami Ganda! Masayang sigaw pa nga ng bata na agad yumakap nga sa kanilang dalawa. Kasabay noon ay ang muli namang pag-ihip ng preskong hangin na parang maging si Vivian sumasali sa yakap at sayang nararamdaman nila. Gaya naman ang pinangako ni Dave, kahit na ikinasal nga sila ni Heaven, pagkalipas nga ng ilang buwan ay hinayaan pa nga rin niyang babae na magpatuloy nga sa pag-aaral para maabot ang pangarap nito. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa nila, pero naging masaya naman at napuno ng magagandang memorya. Lalo na't sobrang supportive at mapagmahal nga nila sa isa't isa. Nirespeto nga ng lalaki ang desisyon nga ni Heaven na tapusin nga muna nito ang kanyang pag-aaral nga bago nga sila magkaroon ng isa pang anak. Dahil para naman kay Heaven ay parang isang tunay na anak na rin naman ang turing niya kay Sky. Kaya naman dahil sa respetong yun at dahil sa moral support nga ni Dave at tunay na pagmamahal kay Heaven, nakapagtapos nga ito ng college sa edad nga na 29. Pagkatapos nga nun nakabuo na sila agad ni Dave. Naging masaya naman sila na nabigyan na nga nila sa wakas ang kapatid si Sky. Isang healthy baby boy na pinangalanan naman nilang C. Dahil doon, pagka-graduate hindi nga muna naghanap ng trabaho si Heaven dahil gusto nga niyang makapag-focus sa pag-aalaga sa asawa at dalawang anak niya. Pero muli rin namang bumalik sa mga pangarap nga niyang gustong gawin. Hanggang sa wakas, nakapagpatayo nga rin siya ng isang negosyo na masasabi nga niya talagang kanya. Kahit na nga late na nga nakapagtapos ng kolehiyo si Heaven, napatunayan nga niya na walang pinipiling edad ang edukasyon. Kasabay nga ng pagkakaroon ng negosyo, naging elementary teacher din kalaunan siya dahil yun ang kanyang pangarap. Sinuportahan naman siya ni Dave, tapos naging mabuting may bahay sa asawa at nanay sa mga anak nila. Hindi man perpekto ang lahat, pero mas pipiliin pa rin nila na mabuhay sa araw-araw na masaya at kasama ang isa't isa. Simple man ang naging kwento pero marami pa rin naman silang natutunan. Mga aral na alam nilang maituturo nila sa mga magiging anak pa nga nila. At tapo na rin. At mga aral na mababaon nila habang buhay, habang patuloy nga sa paglaban sa mga hamon. At sa kagaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din sana tayo
Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig at shout out po sa mga sumusunod. Lucila Gonzalez, Ronalie Fajardo, Jen, Emily Borac, Presbyteros Rose, Rose Martinito, Cecilia Alvior, Cecilia Mercer, Enday Lebra, Marites Henmy, Zenaida Porter, Teresita Schmid, Jana Chong, Augustus Rafana, Ning Rafana de Jessica Rose, Marimar Channel, Loida, Hidim Tez, Pat Panisa, Nene, Anthony, Carmela, Julie, Rosemary Palaganas, Romano Corospe, Juliet Caday, Ann Mariano, Anita Hernando, Cleo, Presbyteros Rose, Rex Roy, Helen Morillo, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. God bless everyone.